TESDA Pangasinan, siksik ang aktibidad at programa ngayong 2024 para sa mga mag-aral ng skills. World Skills ASEAN Competition nakatakdang gawin sa bansa sa susunod na taon. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Lerner Hernandez. Kapar Lerner. Yes, kapartner, isa ang TESDA sa mga pinakaabala na mga ahensya ng gobyerno. Ito ang inihayag ni Dr. James Ferrer, TESDA Pangasinan Provincial Director sa panayam ng Sunshine Radio at SMNI North Luzon kahapon. Aniya, gaganapin ngayong August 21 hanggang 25, 2024 ang Philippine National Skills Competition na handog ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa World Trade Center sa Pasay City. Sunshine News Blast! Actually, yung TESDA hindi nawawalan ng activities yan. So masasabi namin ng TESDA kasi isa sa mga ahensyang pinaka-busy sa lahat ng panig o kasuluk-sulukan ng Pilipinas. So marami po kami mga programa. Nauna yung Philippine National Skills Olympics na kung saan gaganapin ito sa August 19 to 25. Ito dadaluhan ng mga regional winners ng iba't ibang na magagaling sa iba't ibang region. So kasamang Pangasinan na i-represent yan ba ang Region 1 para makikipag-compete sa mga naturang mga events. So, isa yung cookery, hairdressing, beauty therapy na i-represent ng Maxima. And then, yung electrical installation maintenance na i-represent naman ng PTC Ordaneta. Samantala, meron din gaganapin World Cafe of Opportunities ang TESDA na gaganapin sa training center ng Pangasinan na lalahukan ng mga industriya sa loob at labas ng bansa. Ito ay upang mabigyan ng pagkakataon ng mga Pangasinense na makapaghanap ng trabaho na gagawin sa unang linggo ng Setyembre. Sunshine News Blast! And then, meron din po tayong tinatawag na Senior High School Investment. Ito yung mainit ngayon na pinag-uusapan sa TESDA ng Department of Education. So, last month ay sinimulan na po namin ang pagkakaroon ng training para sa mga senior high school teachers upang dalhin ang lahat ng mga competencies sa curriculum ng senior high school. Sabagkat ito ay naglalayong mabigyan ng 2 national certificates ang bawat graduate ng senior high school. Meron din tayong community-based training na lagi naman itong simula pa noon pa man ay ginagawa na po ito ng TESDA upang tulungan ang lahat ng ating mga LGUs. Dagdag ni Dr. Ferrer, katuwang nila ang mga LGU ngayon sa pagpapagawa ng mga training center at pagpaprovide ng mga trainer anya sa tulong ng mga congressman, mga senador at mga NGOs. Nagkakaroon din ng scholarship grants para sa mga Pilipino na nais mag-aral na makapag-avail ng skills training sa TESDA dito sa Pangasinan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Samantala, digitalization sa barangay sa Dagupan City itinutulak ni Mayor Belen Fernandez. Alamin natin yan kay Barbien Bergabilla. Barbien! Yes, good morning, kapartner. Tinutulak ngayon ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang digitalization ng mga barangay sa Dagupan City. Naipagpulong si Mayor nitong Huwebes ng tanghali sa Liga ng mga Barangay sa pangunguna ni Councilor Marcelino Fernandez tungkol sa koleksyon ng Barangay Clearance at Fire Safety Inspection Certificate. Kasama dito ang Management Systems, Information Office at One-Stop Business Center. Hinikayat nito ang implementation ng electronic processing sa mga serbisyo ng syudad tulad ng online payment system, alinsunod sa Anti-Red Tape Act at streamlining ng mga government services.
Para sa Diyos sa Philippines, kumati si Jen Vergabina, kapartin mo sa balita at serbisyo. Dagdag pang balita, tatlong training ng Maxima sa beauty therapy, hairdressing at cooking lalaban sa National Skills Competition ngayong August 21 to 25, 2024. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Big Taud. Kapartner Big. Excited na ang mga trainee ng Maxima Technical and Skills Training Institute Incorporated na sasabak sa Philippine National Skills Competition na handog ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa World Trade Center, Pasay City ngayong August 21 to 25, 2024. Isa rito si Alia Chiselle Fernandez, beauty therapy, trainee at binahaging to sa Sunshine Radio ang kanyang mga natutunan. Sunshine News Blast. Una po yung paano mag-kumilos ng mga bilis. Tapos po, mag-organize ng mga gamit kasi kailangan daw po dapat naging malinis yung area. Tapos po, sabang dami po. Mga facial, ganun. Para naman sa trainer nila na si Raul Barbie Arenas, chief expert ng beauty therapy, hindi niya binabago ang kanyang mga strategy sa pagtuturo, ngunit dinadagdagan na lamang niya ito ng mga dapat pang matutunan ng mga estudyante niya. Magugunit ang marami ng mga estudyante ni Barbie na nanalo na sa regional, national at world skills competition. Sunshine News Blast. Yes, actually, hindi ko binabago yung strategy ko kung ano man yung tinuro ko nung before. Kasi I think yung strategy na ginagawa ko noon until now, kumbaga yun na yung winning piece ko, kumbaga. So, dinadagdagan ko na lang yung mga strategy kung ano man yung nakukuha ko, na-experience ko through international competition. So, siguro habang tumatagal ako dito sa experience ko sa mga skills competition na ito, hanggang naaabot ko through international competition, lalo akong nadadagdagan ng knowledge, na which is yung sinishare ko sa kanila na para mas manalo ang bansang Pilipinas for the next skills competition. Iniyak ni Barbie na natuturuan niya ang kanyang estudyante na nakabase sa Module 1 hanggang Module 5 kasama ng whole body beauty therapy. Samantala, nagpapasalamat naman si David Son de Vera, hairdressing trainee ng Maxima sa kanyang mga natutunan dahil anya gupit panlalaki lang ang kanyang alam noon. Sunshine News Blast. Dito po sa training ko po, nung wala pa po kasi ako dito, naggugupit na po ako dun sa amin. Kaso lalaki lang po yung ginugupitan ko. Tapos may isa po akong kaibigan na dinala niya po ako dito. Yung po yung lumaban ng ASEAN po, sa ASEAN. Tapos nirecommend niya po ako dito kasi nakita niya po ako ng potential. Tsaka parang nakikita niya po na makakaabot ako doon. Tapos yung nag-training na po ako dito, tapos sabi ko sa sarili ko na marami pa akong hindi natututunan. Tapos yun po, hanggang sa nagtitraining po ako, hanggang ngayon napapatanong pa rin ako sa sarili ko. Ang layo ko na pala. Sabi ko, samantalang yung dati, parang kala ko alam ko na lahat, pero marami pa pala. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Vic Tahod, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, DSWD-FO1, Home for Girls at BFP Agua La Union nagsagawa ng information drive on first aid at fire safety drill. Alamin natin yan kay Kabar Sheila Balog. Kabar Sheila. Katuwang ng DSWD-FO1 Home for Girls at Bureau of Fire Protection Agua La Union, ang pagsasagawa ng information drive on first aid, basic life support at fire safety drill. Ang nasabing activity na ginanap nito ay ka-31 ng Hulyo taong 2024 sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Layunin ng aktibidad na ito ay magpatuloy ang pag-orient at pagpapaalala sa mga residente at staff ng mga kinakailangan ng mga survival techniques at emergency response strategies upang matiyak ang mga harap nila na maayos ang mga sisi. Ang DSWD ay hindi lang abala sa pagbibigay ng ayuda, kundi nakikipag-ugnayan ito sa ibang ahensya para sa kaligtasan ng mga Pilipino. Para sa Diyos na Pilipinas kong mahal, sila balo ka-partner mo sa Balitang Service.
Regional Welfare Offices Fiscal Year 2024 Financial and Administrative Management Consultation Cluster 1 sa nagawa ng OWA Region 1. Ang detalye sa pagbabalik ni Kamarbik Taod. Kamarbik. Isinagawa ng Overseas Workers Welfare Administration Region 1 ang Regional Welfare Offices Fiscal Year 2024 Financial at Administrative Management Consultation Cluster 1 nitong August 3, 2024 sa Inads Place Hotel and Restaurant San Fernando, La Union, kung saan ang lahat ng mga Regional Welfare Offices ay nagsama-sama para magpalitan ng pananaw at ipaliwanag ang mga innovative strategies at pumapalakas ang financial at administrative frameworks ng ahensya para mas lalong makapagsilbi sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Present sa nasabing konsultasyon si Administrator Arnel Ignacio, Deputy Administrator Emma Sinclair, Financial Management Services Director Herminie Nildo Mendoza, Regional Operations Director Anisita Diona, Management Information System Division Chief Joseph John Padilla, Cash Division OIC Giancarlo Traquinia, at iba pang matauhan mula sa Regional Welfare Offices. Hindi lamang ito significant milestone, kundi isang collective commitment para magpatuloy ang pagpapaunlad at collaboration. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Bictahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, senior citizen na magsasaka nagpapasalamat sa The Region 1 sa ibinigay na patunay na wala silang babayarang utang sa lupa mula sa gobyerno. Ang detalye sa pagbabalik ni Kaparlor Hernandez. Kaparlor. Nagpapasalamat ang isang senior citizen sa isang 79 years old na si Salvador Marugay na tubong Ilocos Norte sa Department of Agrarian Reform dahil sa katbayan na ibinigay sa kanilang ng gobyerno na wala na silang pagkakautang ngayon sa lupa. Isa si Tatay Salvador na benepisaryo ng Agrarian Reform na masayang nakatanggap ng Certificate of Condonation sa Lingayen na ibinigay mismo ni Secretary Conrado Estrella III. Siya ay isang magsasaka na simula 18 taong gulang pa lamang at isa na sa kanyang naging problema ang mga binabayaran nito sa lupa sa loob ng halos 6 na dekada. Isa si Tatay Salvador sa 12 RPs na personal na tumanggap ng Certificates of Condonation with release of mortgage sa Lingayen. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Learner Lander, kapartner mo sa balita at serbisyo. Iba pang mga balita, Bolinao LGU ipapatupad na ang Provincial Ordinance Number 325-2024 o ang pagsusot ng high visibility reflective best luminous colored garments sa mga motor at bike drivers. Ang detalye niyan mula kay Kaparshila Balo. Kaparshila. Ipinatutupad na rin ng Bolinao Local Government Unit ang Provincial Ordinance Number 325-2024. Utos ng ordinansa ang pagsusot ng high visibility reflective vest, luminous colored garments at paglalagay ng kailaw mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Saklo ng ordinance ito ang lahat ng drivers at riders ng motorsiklo, tricycle, bisikleta, e-bike at e-trike. Ang sinumang lalabang sa ordinance ito ay paparusahan o pagmumutangin gaya ng sumusunod. First offense warning, second offense 1,000 pesos fine, third offense 2,000 pesos fine, at fourth offense at 5,000 fine at imprisonment ang higit o 1 taon sa sang-ayon sa direksyon ng korte. Si 4th State Board Member Jerry Agrico Rosario ang pangunahing may akda ng ordinansa. Ayon sa kanya na sa dalawang kataong namatay sa regular accident sa Pangasinan kada araw. Karamihan ay kinasasangkutan ng mga motorcycle riders. Para sa Diyos ng Pilipinas kung mahal, sila Balo ka partner mo sa balita at serbisyo.